Ating pong pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa series ng Book of James. Ayan, si Santiago po ay half-brother ni Jesucristo. Ayan, so pag-usapan po natin ngayon, this morning, ang ating pong topic ay James chapter 4. Sa Santiago chapter 4. Bago po yun, atin po munang balikan yung naging pag-aaral po natin last week. Wala na po sa slides, pero alam ko naman pong nakikinig po kayo bilang may wisdom. Amen? Ang topic po natin last week ay godly wisdom. Amen po ba? At binigyang emphasis po doon that wisdom is different from knowledge. Yung knowledge po ay everything we acquired. Experiences, sa academics, sa career, sa position, lahat ng mga natutunan natin, mga talinong nakuha po natin. That is knowledge. And wisdom is the application ng lahat po ng ating pong natutunan. Especially the Word of God. And that is wisdom. Kaya po sa umaga pong ito, in relation po sa Santiago chapter 3, pag-aaralan po natin sa Santiago chapter 4 ay pinapakita po dito ang application ng wisdom. Ano ba ang application ng wisdom? At binigyang emphasis po dito is ang application ng karunungan sa pakikitungo sa atin pong kapwa. Kaya nga po ng message last Sunday, sabi nga po, ito po ay yung the way of our life, that is wisdom. And hindi lamang po ito nakikita sa academics or sa diskarte sa buhay. Pero dito pa makita natin, James chapter 4, yung wisdom na may apply po natin sa pakikitungo sa ating kapwa. At the same time, ano ba yung epekto ng earthly wisdom o kaisipan ng mundong ito sa pakikitungo sa ating kapwa. And this morning, our topic, conflicts and the solution. Ayan. Conflicts and the solution. Nag-agree po tayong lahat, ang conflict po or ang alitan o ang di pagkakasundo ay present kahit saan. Tama po ba? Present ito sa loob ng tahanan, present ito even sa loob ng church, present ito sa loob ng relasyon ng mag-asawa. Amen po ba? Ayan, naniniwala po ako, walang mag-asawa ang magkagalit ngayon. Amen po ba? O, mamaya pa? Nagkaayos na bago sumamba. Amen? Conflict between the parents and sa mga anak, children. Meron po nito, tama po ba? Even po sa workplaces, conflicts is everywhere. And makikita po natin dito sa ating po pag-aaral na sometimes, ang conflict po ay we handle it with earthly wisdom. Hinahandle po natin ang hindi pagkakaayos kung paano to hinahandle ng mundo. Tama po ba? Madalas ang tao, ang conflict, tinitake nila to na against each other hanggang sa huli. Kumbaga, hanggang sa mamatay ako, magagalit ako. Ganun minsan ang take natin sa conflict. Pero tingnan po natin sa ating pong pag-aaral. Sa ating pong proposition, ang mga mananampalataya ay hindi ligtas sa pagkakaroon ng suliranin sa kapwa. At tanging si Jesus lamang ang magbibigay kaayusan dito. Sa ating pong proposition, ang mga mananampalataya ay hindi ligtas sa pagkakaroon ng suliranin sa kapwa. At tanging si Jesus lamang ang magbibigay kaayusan dito. So meron lamang po tayong dalawang puntos. Ayan. So, para po maging tayo, 2 points lang po tayo. At ang bawat puntos po ay may 3 sub-points. At ang 3 sub-points ay magtigta-3 sub-points. Di po. So, meron lamang po tayong dalawang pag-uusapan sa umaga pong ito. Una, the causes of conflict. Ano ba ang pinagmumulan ng alitan o ng hindi pagkakaroon ng kaayusan? Ano po ba ang pinanggagalingan po nito? Una po, conflict with people. So, tignan po muna natin. The causes of conflict, pinanggagalingan po ng alitan o ng conflict. Una, tignan muna natin yung conflict with people. Ito kasi yung present, ito yung everywhere, ito yung paglabas mo pa lang. Ito yung pagising mo pa lang, present na. Or pwedeng mag-take over na yung conflict with people. Santiago chapter 4, verse 1 to 3. Pwede po babasahin natin ng sabay-sabay. Go! Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway?
wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Diyan po sa verse 1, makikita po natin dyan yung tanong ni Santiago. Saan nanggagaling ang inyong alitan at pag-aaway? Himay-himayin po natin. Una po, ayan, selfish and sinful desires. Sabi po sa verse 1, hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? One of the clearest sign of sin to a man, ayan po, sabay-sabay po nag-a-alarm ang ating mga cellphone. Sabi po dito, one of the clearest sign of sin to a man is when he or she became too focused on himself. Sabi po dito, ang isa daw pong malinaw at kitang-kitang ebidensya ng isang tao ay namumuhay sa kasalanan or living with a sinful desire, yung taong ito masyadong nakapokus sa sarili niya. Lahat ng ginagawa niya para sa kanya. Lahat ng way of life niya para sa kanya. The decision na ginagawa niya para sa kanya. Isa daw po itong katunayan na nagkakaroon ng sinful and selfish desire. Laging ang iniisip ay pang sarili, patungkol sa sarili. Yung responses niya, kung paano niya tinitignan at pinapakitunguhan at inahandle ang mga bagay-bagay, laging patungkol sa kanyang sarili. Kaya nga po, doon po sa mga Hudyo po, noong time po na yun, sa mga Jew, nakita po ni Apostle James, ni Santiago, na mayroong mga alitan. At sabi niya, at doon po makikita po natin, ito yung sign na ang karunungang isinasapamuhay nila ay yung karunungan ng mundo. Yung earthly wisdom. Bakit? Ang laging dinidikta ng mundo, para kanino? Para sa sarili. Sabi nga po, ang nasa gitna daw po ng word na sin, ang nasa gitna daw po ng letter ay letter I. Ang sin po laging nakasentro kanino? Pang sarili. Ang makasalanang pamumuhay laging nakasentro sa sarili. Ito po ang pinag-uugatan ng conflict. Kapag sa loob ng tahanan, nagkaroon po ng pagkakanya-kanya, ang gusto nung nakatira sa loob ng tahanan ay kanya-kanya, nagkakaroon na po ng misunderstanding. Doon na pumapasok ang conflict. Gusto ko adobo, gusto ko sinigang. Ayun, hindi na nagluto, pareho nang nagutom. Lalong lumala yung conflict. Bakit? Gutom na. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Gusto ng magulang, ito, gusto ng anak, ganyan. Nag-a-arise na ang conflict. Gusto ng asawang lalaki, ganito. Gusto ng asawang babae, ganyan. Tingnan mo nga yung asawa mo. Sige nga, kahit malayo, habulin mo ng tingin. Oo, siya yan. No? Sabi, ikaw yan. Di ba? Gusto nila lalaki, ganito. Gusto nila babae, ganyan. Nagkakaroon ng conflict. Bakit po? Kapag po nagkaroon na po ng selfish desire. Kapag si Mr. naging makasarili, nagkakaroon na ng problema ang mag-asawa. Kapag si babae naging makasarili, nagkakaroon na ng problema ang mag-asawa. Recently po, nagkaroon nga po kami, naman po, nakita niyo po yan, one of my stories sa Facebook, na one of our ministry po ngayon sa mga young married po, sa mga batang may asawa po, yun pong magkaroon po ng better marriage, biyaya ng Lord. And ito pong bagay na to ay sobrang present. Amen? At kung sa mga batang mga mag-asawa, present to, hindi malamang, nagiging present din po ito sa mga hindi na sobrang batang mag-asawa. Sabihin niyo, sobrang tanda. Hindi naman. Sa mga, sa mga lolo't lola, sa mga nanay sa mahabang panahon at mga tatay. Tama po ba? Wag po natin, sabi nga po, ito po'y para sa mga mag-asawa. Wag po tayo magkaroon ng kaisipan na ang mahalaga, nagsasama kami. Hindi po gano'n ang buhay mag-asawa. That is not the design of marriage. Wag po tayong maging selfish. Wag po tayong maging makasarili patungkol sa ating buhay mag-asawa. And to be honest po, ito po ang common marital issue ngayon sa mga mag-asawa. Kanya-kanya. At alam niyo po yan, marami pong issues ng hiwalayan, ng separation.
legal or illegal na paghihiwalay. Bakit? Ang gusto? Kanya-kanya. Tama po ba? So ito po yung makikita po natin na bunga na nagre-result sa conflict, selfish and sinful desires. Kapag po nag-focus na po tayo sa pinakamahalaga, ano ba ang mahalaga para sa akin? Ngunit hindi mahalaga para sa Diyos. Nagkakaroon na po tayo ng problema. Maging sa loob po ng church, nagiging present and sinful and selfish desire. Pag hindi po properly communicated ang cell leader to cell member, nagkakaroon po ng conflict. Ang gusto ng cell member, ito. Ang gusto ng cell leader, ito. Hindi maayos ang communication, nagkakaroon ng problema. Self-centered desires produces people-centered conflicts. Self-centered desires produces people-centered conflicts. Balikan po natin ulit. Balik po tayo doon sa buhay mag-asawa. Most of the arguments, laging ganito ang sinasabi. Ito nga yung gusto ko. Ito nga yung gusto ko. Tama po ba? Nagkakaroon na ng problema. Even the youth, sa anak at sa mga magulang. Gusto ng magulang, dalhin sa maayos. Ang gusto ng anak, freedom. Nagkakaroon ng conflict. Why? Because of selfish and sinful desires. Amen po ba? Present po yan sa loob ng cell group. Present po yan sa loob ng church. Present po yan sa loob ng tahanan. And we can't deny na nangyayari po talaga iyan. Pangalawa pong pinanggagalingan. Una, sinful and selfish desire. Pangalawa, envy creates competition. Inggitan. Pagkakaroon ng inggitan. And yes, present din po ito sa loob ng tahanan. Present din po ito sa loob po ng church. Amen? Hindi po natin sinasabi lahat ganon, pero merong nagkakaroon ng ganitong kaisipan. Ano pong sabi dyan? Mayroong kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang iyan. Maaaring hindi ka ganun ka sama. Hindi ka papatay. Pero kaya mong gumawa ng kasalanan para lang makuha ang iyong ninanais. Pwede kang magsinungaling para lang makuha ang iyong ninanais. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Sabi po dyan. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Saan ito nanggagaling? Sabi nga po, nung tanong po ni Santiago. Isa po ay pagkakaroon po ng inggitan. Natatandaan niyo po ang story ni Cain at ni Abel? Tama po ba? The story of Cain and Abel. Pareho naman silang mag-offer. Tama? Pareho naman silang kilala si Yahweh. Kaya lang, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang offering ni Cain. Hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ang kanyang handog. At in-honor ng Lord ang offering ni Abel. At doon na po pumasok ang inggit. At ano pong ginawa ni Abel, ni Cain, alam po natin sa nagtapos ang storya, pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya po mga kapatid, alisin po natin sa ating pong puso at isipan ang inggit. Alam, may mga kayang-kaya kasi natin itong itago, tama? Nakita natin nagtatagumpay yung ating kapwa, imbes na makipurihin natin si Lord sa victory or sa success ng ating kapwa, nagagalit pa tayo minsan. Apektado tayo sa pagtatagumpay nila kasi nagkakaroon tayo ng inggit. Sa mga maling kultura sa ating pong environment, kapag si kapitbahay merong ganito, gusto na natin merong ganyan. Gusto natin pareho. Tama po ba? Kapag yung asawa ni ganito, binilhan ng ganyan, dapat bibilhan mo din ako ng ganito. Present po yan kahit saan. Even po sa mga anak. Tama po ba?
Even po sa relationship na magkakapatid, present po ito. And even sa loob ng church, na-acknowledge yung isang cell group, yung isang cell group hindi. Envy creates competition. At ayaw po ng Diyos ng competition. Why? Ano po bang gusto ng Lord? Ang gusto po ng Lord ay relationship na maayos, tulungan, teamwork, not competition. Bakit? Ang goal ng competition, ang isa matatalo, ang isa mananalo. Hindi po ganun ang nais ng Diyos. And even tayo po sa loob ng church, tayo po bilang mga mananampalataya, dapat po sa atin po naaalis, sa atin po hindi nakikita ang inggit sa atin pong kapwa. Remove envy from your heart. It will damage your relationship with people. It will damage your relationship with people. So doon po nagkakaroon ng conflict. Una, selfish and sinful desire. Kita niyo po yung accumulation. Gusto ko ganito, gusto ko meron akong ganyan. Ngayon, nagla-level up sa inggit. Kapag yung bagay na yun ay hindi mo makakuha, gusto mo tuloy, pag yung bagay na yun meron ng iyong kapwa at hindi mo makuha, nagkakaroon ka ngayon ng sinful desire. Nagkakaroon ka ngayon ng inggit. Kita niyo po yung accumulation? It starts with having a selfish desire. Pangatlo po na pinanggagalingan po ng conflict with people ay wrong motives in prayer. Verse 3, at tumingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Yes po, totoo po, alam ng Diyos ang desire ng ating puso. Amen? Pero tandaan niyo po, ang ibinibigay ng Diyos ay lahat lamang ng makabubuti para sa atin. Yung makakasama, hindi niya binibigay. Pero pag ginugusto natin, pinipilit natin, pinapayagan ng Diyos. Yun po yun. Hindi po yun yung God's will, but God allow. Pinapayagan ng Diyos. Ngayon, dito po sa binanggit po na to ni Santiago, sabi diyan, humingi kayo, ngunit hindi kayo binibigyan ng Diyos kasi mali ang inyong motibo. Bakit? Para saan ang motibo? Pang sarili. Selfish pa din. Tama po ba? Yung story lang po ni yung story ni Judas. Bakit ba niya pinagkalulo si Jesus? He compromises relationship, kinompromise niya ang kanyang faith, kinompromise niya ang kanyang even his position as apostle, bilang apostol, kinompromise niya lahat yun, sinakripisyo niya lahat. Para saan? 30 pieces of silver. Selfish desire. Ngayon, kung si Judas kaya maayos yung motibo sa paghingi, bakit niya gusto ng kayamanan? Hindi kaya pagkakaloob ng Diyos yon? Maybe yung story, iba. Hindi natin alam. Pero dahil mali yung motibo, anong ginawa niya? Pinagkanulo na lang niya si Jesus. Minsan, hindi dahil hindi sumasagot ang Diyos. But most of the time, mali kasi yung motibo ng ating prayer. Tandaan niyo po, every time we pray, hindi naman po yung bibig natin yung binabasa ng Lord. Yung puso. Kaya hindi po natin maitatago sa Diyos ang maling motibo. At kapag tama yung motive, ibinibigay po ba ng Diyos? Amen. Ibinibigay ng Diyos. Minsan, hindi lang right time. Tandaan niyo po, anything that is wrong, hindi yan ibinibigay ng Diyos. Not in His time, hindi niya yan ibibigay. Not His will, hindi niya yan ibibigay. Not His motive, hindi niya yan ibibigay. Kaya nga po, kung titignan niyo po, dito po sa binasa natin, hindi binibigay ng Lord. Anong application ginagawa nila? Pinipilit na lang nila. Kaya nga po doon sa point 2, sabi niya, papatay kayo para lang makuha niyo ang inyong ginugusto. Magko-commit ka ng sin para lang makuha mo ang iyong gusto. Yun po yung wrong motives. At dahil nga hindi binibigay ng Diyos, nagte-take charge na tayo.
Sabi nga po dito, even prayer can become self-centered. Tandaan niyo po yan. Even prayer can become self-centered. The story of a man in the Garden of Gethsemane. Kilala niyo po kung sino yon? Si Jesus. Yung storya po ng isang lalaki, ng isang tao sa hardin ng Gethsemane. Ayan, the story of Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. His prayer, ano pong sabi niya doon? Yung prayer niya, kung titignan mo sa una, parang self-centered. Sabi niya, Ama, kung maaari, alisin niyo po ang saro ng kahirapan na ito, ang saro ng paghihirap. Which is yun po yung betrayal, yung physical, yung emotional, yun po yun. Lahat po ng pagdadaanan niyang hirap on the cross. Pero alam niyo po, at the end of his prayer, ang sabi ni Jesus, Ama, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ninyo. That is the right motive. Yun po ang tamang puso sa pananalangin. Ask for God's will, not our will. Sometimes po, most of the time daw, hindi na nga sometimes, most of the time, ang prayer natin, ang gusto natin sa prayer natin, mag-agree na lang si Lord. Lord, ang prayer ko ganito. Lord, gusto ko po ganito. Minsan ang gusto natin, mag-agree na lang si Lord. Hindi na natin sinasangguni ang kanyang kalooban. Ang gusto na lang natin, tugunin ni Lord yung prayer natin. Nagiging selfish. Hindi po yun ang tamang puso sa pananalangin. That is not the right attitude towards prayer. Tandaan po natin mga kapatid, when we pray, we entrust God with everything. Amen? Kaya nga po tayo nananalangin. Isinasubmit natin sa Panginoon. Ibinibigay at sinusurrender natin sa Lord. Kaya kung hindi tutugon pa, wala pang tugon ang Lord doon, huwag kang mag-action agad, wala pang ang tugon si Lord eh. Isik mo, hanapin mo yung word ng Lord, hanapin mo yung kalooban, yung direksyon ng Panginoon. And even po, kaya po nagkakaroon ng mga magkakaroon po ng mga detour, ng mga pagkaligaw, ang mga mananampalataya. Diba? Nanalangin, kasi selfish yung prayer, ina-expect niya, yun yung sagot ni Lord. Dahil yun yung ina-expect niyang sagot ni Lord, anong nangyari? Push ng push, go ng go. Ang resulta, conflict. Conflict with people, conflict with family, conflict even with the church. So, nakita po natin ang pinanggagalingan po ng conflict with people. Una, selfish and sinful desire. Pangalawa, envy that creates competition. Pangatlo, wrong motives in prayer. Sa ating pong pangalawang puntos, sa unang puntos, ito na po, causes of conflict with God. Kanina nakita po natin yung conflict sa tao. Ngayon, ito po, present po ito, conflict sa Diyos. Chapter 4, verse 4 to 6. Sabi po ulit dito, basahin po natin ng sabay-sabay. Go! Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ayan. Tignan niyo po yung pagkakasunod-sunod po nung sulat po ni Santiago. After po niyang i-address ang conflict ng kapwa-tao, sunod po niyang in-address po doon yung mas malalim po na conflict, our relationship with God. Dinadala tayo ni Santiago sa mas malalim na usapin ng pagkakaroon po ng alitan. At hindi po ito sa pagitan ng Diyos at ng hindi mananampalataya. Yung conflict po dito ay sa pagitan ng mananampalataya at ng Diyos. Amen? Hindi po to between the unbelievers and God. No, it is between the believers, the followers, and God. Una po, sabi po dito na pinagmumula ng conflict with God. Una, ayan, causes of conflict with God. Una, friendship with the world.
pakikipagkaibigan sa sanlibutan, sa mundo. Sabi po diyan, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ito patungkol sa relasyon po natin sa ating pong kapwa. Hindi po ito patungkol sa relasyon natin sa mga hindi mananampalataya. No, hindi po ito tungkol doon. Ito po ay patungkol sa uri o sa klase ng pamumuhay po natin dito sa mundo o dito po sa sanlibutan. Ang ina-address po ni Santiago po dito ay hindi po yung wag tayo makipagrelasyon sa hindi mananampalataya o wag tayo makipagkaibigan. Hindi po yon. Ang binibigyan niya pong diin dito, dahil nasa sanlibutan kayo, wag kayong mamuhay ng tulad nila. Which is ano po yun? Balikan natin yung first point. Selfish, tama? May inggit, ano ba? Mga mali ang motibo. Yun po yung binibigyang din po ni Santiago po dito. This is not simply, sabi diyan, simply living in the world. The issue is adopting the values of the world. Yung topic po natin last Sunday, earthly wisdom over God's wisdom. Yun po ang problema na ina-address ni Apostol Santiago po dito. Huwag kayong mamuhay na marunong kayo ng karunungan ng mundo. Bakit? Ang mundo ay madaya. Amen? Mapagkunwari. Ang mundo ay, sabi po dito, mapag-imbot, mainggitin. Isa-summarize mo yon, ang mundo ay makasalanan. Kaya nga po, pinalalahanan po sila dito ni Santiago. Do not be friends with the world. Amen? Sabi nga po, ayawan natin ang sanlibutan, pero mahalin natin ang mga tao na sa sanlibutan. Bakit? Kung hindi natin sila mamahalin, sino po ang magmamahal sa mga taong hindi ka mahal-mahal? Kung di po natin sila iibigin, ang sabi ng Biblia, wala po tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Kasi ganun po ang kaisipan ng mundo. Kapag ang naging way of life natin ay karunungang pansalibutan, we always respond in favor of ourselves. Tandaan po natin yan. Kapag yung first 3 sub-points kanina, doon sa unang puntos natin, ang naging way of life natin, selfish and sinful, envy, gusto natin lagi nakikipagkompetensya, mainggitin tayo. And pangatlo, mali yung motibo natin, even sa paglapit sa Panginoon. We will always respond in favor ng ating sarili. Ano yon? You will choose pride over humility. Ayan, ano ko po ngayon? Bunot ko po ngayon ng mga mag-aasawa. Diba po, sa loob ng relasyon ng mag-asawa, pag nauna ang pride kaysa humility, ano nangyari? Umaayos ba ang conflict? Hindi. Lumiliit ba? Lumalala. Pride over humility. You will choose selfishness over love. At ano po ang meaning daw po ng love? 1 Corinthians chapter 13. Ang pag-ibig po ay maibigin, mapagbigay. Ayan, ang pag-ibig po ay hindi makasarili. It does not keeps records of wrong. Tama po ba? So, you will choose selfishness over love. Pag patungkol sa Diyos, ang lagi mong respond, Lord, ayoko niyan. Lord, mahihirapan ako niyan. Lord, hindi yan para sa akin. Ang hirap sumunod pag selfish. Tama po ba? Ang hirap mag-submit sa will ni Lord kapag ma-pride. Tingnan mo yung katabi mo. Ma-pride ba yan? Yon. Nagtabi pa yung dalawang ma-pride. Joke lang po. Nagtabi pa yung dalawang ma-pride. Sabi po sa sin, ang gitna daw pong letter ng sin ay I. Alam niyo po, even the pride, di ba? Yung word na pride, ang nasa gitna daw po ng pride ay I. Sarili. Tayo. Ayan, tingnan mo ulit yung katabi mo. Ayan, ikaw yun. You. Hindi I, you. You. Ayan. Pride over humility, selfishness over love, and revenge over forgiveness. Lalo po sa mundong to. Tama? Kahit saan.
Kahit saan po, present yan. Pag hindi maayos ang ugnayan ng relasyon ng pamilya, present lagi ang revenge. At tandaan niyo po, dumadalo yan. Hanggang sa ika-4 na salinlahi, then magsacycle ulit. Hanggang sa ika-4 na salinlahi, nagsacycle ang paghihiganti. Tama po ba? Sa government, sa politics, sobrang present niya, revenge. Iba yun, abangan niyo ulit sa susunod na mga eleksyon. Iba na naman. Iba na naman ang uri ng revenge. Why? Yan po ang dinidikta ng mundo. Huwag kang magpapaapi. Huwag kang magpapatalo. Tama? Oh, hindi kasi Jesus. Minsan yun yung quote eh. But si Jesus, may ganyan po akong cell group. Pastor, hindi naman ako si Jesus. Oh, yun ang mahirap. Hindi nga si Jesus. Tama? Baka naman si Judas ka. Hindi ka nga si Jesus, baka naman si Judas ka. Oh, yun ang mahirap. Hindi ka si Jesus, pero ikaw si Judas. Sino ka kaya doon sa 12? Ayan. Oo nga, no? Nagkaroon na ng argument yung mga leaders natin. Hindi ka nga si Jesus, baka naman ikaw si Judas. So, di ba, hindi ako si Jesus, hindi ko kaya yung pastor, hindi ako gagante, hindi ako magiging makasarili, hindi ko kaya yun, hindi man ako si Jesus. Oo nga, hindi nga tayo si Jesus. Amen? Pero bilang sang tunay na mananampalataya, ano yung hamon sa atin? To be like Christ. Oo, hindi ka pwedeng ipako sa krus. Sakit lang ng ulo, di ka nag-church, gusto mo pa ipako ka sa krus. Di ba? Hindi ka pwedeng mamatay sa kapwa mo't maliligtas sila. Walang ganon. Tinapos na ni Jesus lahat yun sa krus. Pero ang hamon sa atin is to be like Christ. To forgive, to love, to be humble. Yun po ang hamon sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, to be like Christ. Amen? To be like Christ. Yun po yun dito. Kaya nga po, kapag ang in-apply po natin ay pang karunungan ng mundo at pang sariling kaisipan, mapapahamak po talaga tayo. Sabi po dyan, and worldly desires over obedience. Worldly desires over obedience. Hindi yan yung para sa'yo. Hindi yan yung binibigay ng Lord sa'yo. Kaya lang ito yung gusto mo. Napapahamak tayo. Nagkakaroon tayo ng tuloy, nagtatampo pa tayo sa Lord pag napahamak tayo. Alam mo ba't nagkakaroon ng conflict with God? Si Lord, wala namang conflict sa atin. Tayo lang yung may conflict sa Kanya. Bakit? Lord, hindi man ito yung gusto ko, pero ito yung ginawa mo. Worldly desires over obedience. O kaya, may gusto ka, hindi binigay ni Lord. Lord, bakit hindi mo binigay? Nagtatampo sa cell leader, nagtatampo sa church, hindi na nagsa-cell group, hindi na nag-online, natutulog na lang ngayon habang nakikinig ng message, o kaya nagluluto ng umagahan habang nakikinig ng mensahe. Ay, hindi po kayo yon sa mga nasa online, hindi po kayo yon. Worldly desires over obedience. Amen? Kaya nagkakaroon ng conflict with God. The prodigal son, tama? Ano po ba yung selfish desire niya? Ang gusto niya yung yaman. Tama? Gusto niya yung yaman ng hari, but not the presence of the king. Gusto niya yung wealth, but not the presence of the king. Kinuha niya yung yaman. Nagliwaliw. Ganun-ganun po tayo. Tama? The prodigal son. Ganun-ganun po ang earthly wisdom. Madiskarte nga daw. Pero nagkakaroon ng problema sa ugnayan sa Diyos. Tingnan niyo po. Sabi po ng 1 Corinthians 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya na sa susulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Oo, alam mo yung tuso? Yeah, si Judas, tuso yun kaya nga ganun ginawa niya. Di ba po? So, ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. So, it is a reminder for us. Yung application ng wisdom, ginagamit ba natin to glorify God, to be near God, para makilala natin ang Lord, o baka dinadala tayo nito sa paglayo sa Diyos. Parang si Lot, di ba? Si Lot madiskarte. Nung naghati sila ni Abraham, pinapili siya ni Abraham? Anong sabi niya? Gusto ko dun sa lupa na ganito, na ganyan. Ito po yung lupa na malapit sa Sodom at Gomorrah. Tapos yung parang lupa na hindi maganda, hindi madamo, yun yung napunta kay Abraham. In the end of the story, iniligtas ulit ni Abraham si Lot. Bakit?
Yung pinili ni Lot na lugar ay makasalanan. Influenced by sin and immorality. Madiskarte nga eh. Gusto madamo, gusto malapit sa city, malapit sa tubigan. Ang problema, na-impluensyahan ng kasalanan. Si Lot hindi naman na-impluensyahan. Kaya lang, yung paligid po nila ay gugunawin na ng Diyos. So, yun po yun. Pag in-apply natin ng earthly wisdom, naglilid po ito lagi sa kapahamakan. Hindi po tayo inilalayo ng paalalang ito sa pag-ibig sa ating kapwa. Kundi, tayo po ay binibigyan paalala ni Santiago to be on guard sa klase ng pamumuhay natin. Na tayo po ay maging mapagbantay sa klase ng ating pamumuhay. Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban niya. Kaya po mga kapatid, do not be friends with the world. Ibigin natin ang mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Pero wag nating ibigin ang direksyon at ang lifestyle ng mundong ito. Pangalawang source of conflict with God, a divided heart. Verse 5, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Our God is a jealous, sabi dito, is a jealous God. Ayaw ni Lord ng may kahati sa iyong puso. Tama? Ang gusto ng Lord, siya ang iyong first, siya ang iyong top priority. Minsan yung concept, yung deceive ng kaaway, priority mo naman si Lord, hindi lang top. Amen? Priority naman, hindi nga lang top. So ito po yung binigyang diin ni Santiago. God desires wholehearted devotion. Ibig sabihin po nun, the way we think, the way we speak, the way we, yung pamamaraan po natin makitungo sa ating kapwa, the way po we handle conflict, the way we handle problem, the way we receive blessing, the way we use blessing, lahat po ng aspeto ng ating buhay. Ang gusto po ng Diyos, patungkol at para sa Kanya. Ang gusto ng Lord, the way, yung way kung paano niya nais mo itong gamitin. Lahat ito babalik dapat sa Kanya. Hindi ito ibig sabihin na selfish God, hindi po ganoon. Bakit? Dahil ang katotohanan po, wala pong sa atin. Lahat po talaga ay sa Diyos. And another truth, a divided heart cannot faithfully serve God. Hindi mo kayang paglingkuran si Lord ng totoo, ng tunay, kung ang puso mo ay hati. Kung ang iyong puso ay hindi buo para sa Diyos. It doesn't mean hindi mahalaga ang family, hindi po ganon. It doesn't mean hindi mahalaga ang pag-aaral, hindi po ganon. Kaya nga po, may godly wisdom. Amen? Nakita niyo po yung connection ng mga mensahe po natin. Kaya nga po may godly wisdom. And that wisdom help us to serve God wholeheartedly without compromising yung iba pa po nating ginagawa sa buhay po natin. Mahalaga. So, a divided heart cannot faithfully serve God. Ang ganda po ng quotation na to. Christ is either Lord of all or is not Lord at all. Ano po yan? Si Jesus ay Diyos sa lahat sa iyong buhay o hindi siya tunay na Diyos sa iyong buhay. Ayan. Huwag niyo pong galawin. Ayan po. Christ is either Lord of all or is not Lord at all. Isang part lang ng buhay mo na hindi mo isurrender sa Diyos. He is not God at all sa buhay mo. Amen po ba? Yung mind, yung heart, our body, our soul, our spirit, lahat po yan dapat, sabi po dyan, ay para sa Diyos. And letter C, the sources of conflict with God, ito na, syempre, pride. Verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit
nalulugod sa mga mapagkumbaba. Kapag daw po ang mindset natin ay nagkakaroon na ng ganitong direksyon, mas alam ko to kesa sa iba at kesa sa Diyos. I know better. Hindi ko kailangan magbago. Hindi ko kailangan gawin yon. Hindi ko kailangan ayusin to. Kaya ko tong gawin sa sarili kong pamamaraan. Ito po ay isang confirm diagnosis na tayo po ay mayroon ng pride. Kapag hindi mo kayang makipag-usap to settle conflict, that is pride. Kapag hindi mo kayang makinig at gusto mo ikaw lang ang laging pinapakinggan at ang tama, that is pride. Amen? Kung hindi mo kayang mag-humble down before God and before man, ikaw ay mayroong pride. Tandaan niyo po, Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction. Ano po nauuna? Bago ang pagkawasak? Pride. Ano ang nauuna bago pagkasira? Pride. Out spirit before a fall. Kaya kung meron kang pride sa meron ka ng ganyan na nakikita mo. Alam niyo po pag may pride ka, ito ang pangit sa pride eh. Denial ka pa na meron ka nun. Ayaw mong aminin kasi nga, ma-pride. Kaya ang hirap ma-resolve eh. Ma-pride ka nga eh. Ayaw mo aminin may pride ka kasi nga ma-pride ka. Tama ba? O, tignan mo yung katabi mo. Aamin ba yan? O, umaamin ba? O, di ba? Hindi. May pride nga kasi. Pride goes before destruction. Kaya let's break this wasakin natin yung ganitong kaisipan. Alisin na po natin to, iwanan po natin. Sabi nga, we are having severe relationship problems with God once we take His position in our lives. That wala tayong pride eh. Dapat si Lord lang lahat. Lord of all. Tama? Doon sa second point. Kaya lang, pag kinuha mo na yung office ni Lord sa buhay mo, gusto mo ikaw na lang, ikaw na. Sabi dyan, meron kang severe relationship problem with God. Malaki ang problema mo sa Diyos. Sensitive ka na sa correction. Ayan. Sino po dito sensitive na sa reminder? Sensitive na sa paalala? Sensitive na sa mga simple reminder? Once sensitive ka na sa correction ng Lord, eto na yan. Lumalabas na po yung mga cancer cells ng iyong pride. Ayaw mo na napagsasabihan. Ayaw mo na umaten ng cell group. Ayaw mo na rin umaten ng church. Hindi mo na priority ang holy life. Hindi mo na priority ang relationship with God. Apektado na ang relationship mo sa tao. Lumalabas na yung sintomas ng sakit. Amen? Yung pride. Tama po ba? Ito na yon. At sabi nga po, sa isang commentary, do not resolve your problem with people. Kung ang problema mo una, meron kang problema sa relasyon mo sa Diyos. I-resolve mo muna yung problem mo with God. At pag na-resolve mo yon, susunod yung solusyon sa problema mo sa iyong kapwa. Ma-pride ka sa kapwa mo, ma-pride ka pa sa Lord. Kakaroon talaga ng malaking problema. Conflict with people is only the result of a deeper conflict with God. Deeper conflict with God. One time po, yung asawa ko po, si Jack Aris, nung may time po kasi, ito po, nung ginagawa po namin yung booklet, ayan, na-receive na po ba natin yung 40 Days of Challenge na booklet? Ayan, tanggap nyo na po ba? Ayan, ang ganda po, di ba? Ayan. So, nung ginagawa ko po yan, ano po kasi ko, meron po kasi ko alam po ito ng mga nagde-design, nagle-layout. Parang madaling araw, gumagana yung aking creative mind. So, madalas po ako napupuyat. So, dahil nga po napupuyat ako, ang nagiging tulog ko po, umaga na. One time, nung nag-uusap kami Jack Aris, kasi nagiging conflict na namin, tulog daw ako ng umaga. Hatid sundo ko lang si Essie. Pag uwi ko, babawi ako ng tulog. Ganun lang. So, naiinis siya kasi hindi niya nakikitang gising yung gwapo niyang asawa eh. Ayan na po, nakikita lagi parang pagod, tulog. So, alam niyo po, sabi niya,
Sinare niya sa akin yun, sa isip niya sabi, nagde-devotion pa kaya to? Hindi na to nagde-devotion, laging tulog eh. Parang ang tingin niya, kaya ako ganun, parang laging pagod, puyat, kasi may problema na ako sa relasyon ko sa Diyos. O, inusgahan pa po ako ng aking asawa. So, pero alam niyo po yung reminder doon, yung pong maling character natin, yung maling pag-handle natin ng problema, yung conflict natin with other people sa Diyos. Totoo po, resulta na lang po ito ng relasyon ng hindi maayos na ugnayan natin sa Diyos. Hindi lang natin makita. Bakit? Ma-pride nga kasi tayo. Ang tanong, tingnan katabi mo, nagde-devotion ka pa ba? O tinatanong kayo ni Jack Harris, nagde-devotion pa ba kayo? Hinusgahan pa po niya. Pero na-resolve po namin yon. Ayan, yung piyaya ng Lord. Na-resolve po namin. Ngayon, conflict with people is only the result of a deeper conflict with God. Kaya kung wala kang makasundo, i-evaluate mo. Baka may problema ka talaga sa iyong relasyon sa Panginoon. Wala ka nang makasundo eh. Amin po ba? Lagi nang nakikita mo, problema, gulo, mahirap, ayoko niyan, ba't ganito, ba't ganyan? Kapatid, let's evaluate. Kamusta ang ating relasyon sa atin pong Diyos? So, conflict with people is the only result of a deeper conflict with God. Ngayon po, sabi po dyan, alam niyo pong maganda, hindi ko po pala nailagay dyan. Ang maganda po dito sa verse 6b na ginamit ni Apostle ni Santiago, balikan ko lang po. Ayan, hindi ko po kasi nalagay. Ito pong last part. Ito po, sabi dyan, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang maganda po dyan, sa English translation, sabi po dito, but God gives grace to those who humble themselves. Ang maganda po dyan, kapag po tayo nagpakumbaba sa Diyos, sa harapan ng Diyos, may grasya siyang ibinibigay. Nakita po natin yung conflict. Tama? Two conflict ng tao, ng lahat ng tao. Conflict with people and conflict with God. Establish po natin ha. Okay po, ano pong conflict natin? Conflict with people and conflict with God. Yun naman po lagi. Wala po tayo conflict sa hayop. Tama? Wala po tayo conflict sa aso. Wala po tayo conflict sa mga ibang bagay. Our conflict is always with people and with God. Ngayon, tignan po natin the solution. Ayan. The solution to conflict. Santiago chapter 4, verse 7. Ang sabi dyan, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Unahin po natin i-resolve, ayan, the solution to conflict with God. Ayan, sabi po dito, una, submit to God and resist the enemy. Ang kabaliktaran daw po ng pride ay humility. So ito po yun, pagpapakumbaba, pagsasubmit, pagsuko ng ating buhay sa Diyos. The first step is complete surrender. The first step is complete surrender. Let God be God over everything in your life. Ito po yung pinakaunang solusyon. Submit everything to God. Let God be God over everything in your life. Hayaan mong ang Diyos ay maging tunay na Diyos sa iyong buhay. Huwag mo siyang gawing Savior lang na ililigtas ka niya sa kapahamakan. Ililigtas ka niya sa kahirapan. Hindi po iyon. Ang tunay na mananampalataya, sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan mong maging tunay na Diyos siya sa iyong buhay. Submit yourselves therefore to God. Huwag ka na makipaglaban sa Diyos. Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. Huwag mo nang i-transaksyon sa Diyos yung iyong gusto. Isuko, ipagkatiwala ito sa Diyos. And sabi diyan, submit to God and resist the enemy. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, ayan, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at labanan ninyo ang diablo. Tignan niyo po ha, para malabanan natin ang diablo, una, kailangan magpasakop tayo sa Diyos. Kaya kapatid, kung hindi mo mapagtagumpayan ang diablo, ito yung problema
nahihirapan ka sigurong magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Nakita po natin? Tama po, ang ganda po ng mensahe ng Panginoon, no? Para malabanan mo ang dyablo, kailangan mo magpasakop sa Diyos. Napakaganda po nun. Mag-establish po natin yon. Ngayon, paano po natin mapagtatagumpayan ang dyablo? Ayan, meron pong binigay dito. Efeso chapter 6, verse 10 to 18. Paano mapagtatagumpayan ng dyablo? Binigay ko na lang po yung verse 11. Di ko na po nilagay lahat. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Basahin niyo po yan. Maganda po yan. Ephesians 6, verse 10 to 18. Yan po yun. The full armor of God. Ibig sabihin, hindi po tayo walang laban sa kaaway. Meron. It starts with submission to God. Amen? At paano ka magsasubmit sa Lord? Respond to the Word of God. Makinig ka ng salita ng Panginoon. At yung napakinggan mo, i-apply mo. At pag in-apply mo na yon, nagiging wisdom yon. And yung wisdom po na yon, ang magiging laban po natin sa gawa ng kaaway. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Amen. Pangalawa po, ayan, sabi po dito, draw near to God. Verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Amen po ba? Sabi po dyan, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. The story of the prodigal son. Lumayo po ba yung hari? Lumayo po ba yung hari? Hindi po. Tama po ba? Lumayo po ba yung amang naghihintay? Hindi po. Sino po ang lumayo? Ang Diyos. Pero sabi diyan, kaya po sabi diyan, sino po, ang lumayo po ay ang anak. Kaya nga po sabi diyan, lumapit kayo sa Diyos. Bakit po? Ang Diyos Ama ay naghihintay lamang po sa atin. Hindi po lumalayo ang Diyos. Kaya po binigyan din po diyan, it must be intentional. And it must be, sabi po dito, be intentional in coming near to God. Sabi po dito, be intentional in coming near to God. Choose to be near Him. Ang paglapit po sa Diyos, hindi po ito pwedeng ipilit sa atin. Hindi po ito pwedeng isiksik sa atin. Hindi po ito pwedeng sabihin sa iyo ng sa leader mo, ni pastor, o ng nanay at tatay mo, ng asawa mo, na lumapit ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos. Yes, pwede nilang gawin yun, pero ang decision na kanino? Sa atin. Kahit tutukan ka dyan ng kahit ano, kahit piliting ka, kahit buhating ka papunta ng church, kung hindi ka lalapit sa Diyos, hindi ka talaga lalapit. Nasaan ba ang Lord? Naghihintay lamang po sa atin. Amen? Ayaw ba ni Lord na lumapit ka, kaya hindi ka lumalapit? Pinagmamatigas ba ng Lord ang puso mo? Kapag may mga taong ginagamit ang Lord para mapalapit ka sa Kanya, hindi pinagmamatigas, hindi ka ayaw ni Lord lumapit sa Kanya. Ayaw mo na lang, ano na to, personal choice na lang natin. Pinadalang ka ng tao na magtuturo sa'yo, ayaw mo. Pinadalang ka ng sitwasyon na maglalapit sa'yo sa Diyos, pero lumayo ka pa din. Decision mo na yan. Hindi po yan, yan po yung mga bagay na hinahayaan na ng Lord mangyari sa'yo. Bakit? It's your choice. Kaya nga po, be near to God. Sabi diyan, choose to be near Him. Piliin po nating lumapit at maging malapit at mapalapit sa Diyos. Be intentional. Amen? Kahit anong ganda ng preaching, kahit anong ganda ng church, kahit anong linaw ng projector, kung ayaw mong lumapit sa Diyos, hindi ka talaga lalapit sa Diyos. Amen? Pero tingnan niyo po, pag ang desire mo lumapit sa Diyos, kahit ang sitwasyon mo hindi pa ganun kaganda, kahit may pagsubok,
lalapit at lalapit ka sa Diyos. Kahit na ang sitwasyon mo, hindi pa naman totally nababago, lalapit at lalapit ka sa Diyos. Amen? So be intentional in coming near to God. Kaya nga po meron tayong 40 days of challenge. Ayan, hindi ko po sinalagay po yung wallpaper po dyan. Ayan. From wisdom to winning. Ayan, parang hindi nyo pa nabasa yung booklet po natin. Ay, mag-start na po tayo bukas. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Sabi mo, kapatid, 40 days of challenge na bukas. Oo. Alam mo ba? Start na yung bukas. Ayan po, from wisdom to winning. Ba't ba tayo may challenge? Para manalo tayo, amen? Para sabi nga po, magtagumpay tayo. Para maging ready tayo in the battle. Maging ready din tayo in winning people. At ito po yun, para maging malapit at mapalapit po tayo sa ating Diyos. Kaya po, mag-engage po tayo sa ating 40 days of challenge. Amen? Kung wala ka pang booklet, lumapit po kayo sa inyo pong network leader at meron po sila noon. Kung wala po kayo, lumapit din po kayo sa amin at kami po ay handa pong mag-print para po sa inyo. So, sabi dito, cleanse your hands and purify your heart. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Linisin ninyo ang inyong mga puso. Balikan po natin to. Ayan. Ang ganda po nito. Sabi dyan, ayan, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Bakit laging present ang conflict? Dahil pabago-bago ang isip. Tama po ba? Kaya ang hirap po kausap ng taong pabago-bago isip eh. Hindi mo malaman, kaya nga nagkakaroon ng conflict eh. Amen po ba? Buti na lang talaga sa Lord, maunawain. Binigyan tayo ni Lord ng pangunawa upang maunawaan yung mga taong pabago-bago ang isip. At si Lord, inunawa din tayo bilang tao na mga pabago-bago ang isip. And para daw maayos yung pabago-bago ang isip, sabi dyan, linisin ninyo ang inyong puso. Sabi mo sa katabi mo, linisin mo yung puso mo. Di ba? Para hindi bago-bago ang isip mo. At para malaman natin, magkaroon tayo ng malinis na puso, kailangan lumapit tayo sa Diyos. Amen? Nakita po natin, paglapit sa Diyos, nagre-resulta ng pagpapalinis ng puso. Ang pagpapalinis ng puso, nagre-resulta ng maayos na puso at isipan. So cleanse your hands and purify your heart. God doesn't only want change behavior. Ayun na yung ugali mo lang nababago. Ang gusto niya, bago ang puso. Heart transplant. Kasi pag bago na ang puso, wala nang bara. Tama po ba? Hindi lang behavior, hindi lang nililinis yung mga ugat-ugat ng ating puso. Ang gusto ng Lord, transplant, bagong puso. At yung puso na to ay yung pusong galing sa Kanya. He wants a change heart. At ito po ang nagre-resolve ng mga conflict natin sa Diyos. Mas nauunawaan po natin ngayon ang kalooban niya para sa atin. Kasi lumalapit tayo sa Kanya. Mas nauunawaan natin ngayon yung magaganda niyang plano. At mas nakakasunod tayo ngayon sa mga gusto niyang ipagawa sa atin. And last po, doon, humble yourself before God. Humble yourself before God. Verse 9 and 10, maginagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tingnan niyo po, ang ganda po, no? Ayaw ng Lord ng pride. Ang gusto niya, humility, humbleness. At kapag nag-humble po tayo sa harapan ng Diyos, ang sabi niya dito, itataas niya tayo. Yung pag-promotion, trabaho ni Lord yun. Hindi mo trabaho yun. Kaya yung pride, bitawan mo na yan. Amen? Go for humility, not for pride. So sabi po dito, true repentance requires humility. Ang tunay na nagbabalik loob sa Diyos at nagsusuko ng kanyang buhay ay nagpapakumbaba. Tama po ba? Umamin ka lang sa harapan ng Diyos. At pag umamin po tayo, ano po mangyayari?
itutuwid po tayo ng Diyos. Pag po tayo ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, gaya ng prodigal son, tayo ay nagbalik loob sa Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon. At kapag nag-humble down ka before God, ibabalik niya even yung mga inalis ng kaaway sa iyo. The story of the prodigal son. Nawala sa kanya yung karapatan, nawala sa kanya yung yaman, nung king, tama? Nung siya ay nagliwaliw. Pero nung bumalik siya, ano pong binalik? Nung bumalik po siya, ano ang binigay sa kanya ng hari? Yung singsing. Alam mo po yung symbol nung ring na yon, nung singsing na yon? That is yun po yung rights ng isang anak ng hari. Ibinalik sa kanya ang karapatan ng isang hari. Ganon din po sa pagbabalik loob natin sa Diyos. Ibinabalik ng Diyos lahat ng rights na inalis ng kaaway sa atin. Kaya nga po, ang ganda po nung sinabi, di ba? At itataas ka ng Diyos. Humble ourselves before God. Hindi mo kayang hindi mo kayang talunin ng Diyos. Mauubos, mapapahamak lamang po tayo, mahihirapan lamang po tayo. We cannot restore, sabi po dyan, we cannot restore our relationship with God while defending our pride. Kaya sa prayer ni Jesus Christ, inalis niya yung kanyang mga gusto. And sinabi niya sa uli, let your will be done. Diba? Si Lucifer nga, gusto niya yung posisyon. Gusto niya yung posisyon ng Diyos. Gusto niya maging ganon, maging tulad ng Diyos. Yung pride niya, nandoon. Sabi niya, magaling naman ako tumugtog. Leader ako ng angels. Kaya ko rin yung ginagawa ng Diyos. Binaba siya tuloy ng Diyos. So, ganun po ang magiging resulta ng buhay po natin if we don't humble ourselves before God. We cannot restore our relationship with Him kung pilit po nating ipinagtatanggol at inilalaban yung ating sariling kagustuhan. Let's surrender everything to God, mga kapatid. When Christ changes the heart, He can change the relationship. Pag binago ng Diyos ang ating puso at inayaan natin ng Lord, baguhin ang ating puso, mababago din po ang relasyon natin sa ating pong kapwa. Kita niyo po, ano ang unang solusyon? Yung ating pong relasyon sa ating Diyos. Bakit? Pag yun po naayos, ano pong kasunod nun? The solution to conflict with people. Sumusunod na po iyon. Verse 11 and 12, ang sabi dyan, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa, o ang namimintas at tumahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at tumahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Once our relationship with God is corrected, kasunod na po nitong maayos ang ating pong relasyon sa ating pong kapwa. At ano po yun? Speak blessing to people. Matututo kang magsalita ng maganda, maayos at mapagpala sa iyong kapwa. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Sige, sabihin mo, huwag kayong magsiraan. Huwag tayong magsiraan sa isa't isa. Amen? Sa mga mag-asawa, ang goal po ng marriage ay maging isa. Ang nagiging marriage counseling yung sermon natin. Ang design po ng Lord sa marriage ay maging isa and to glorify God. Kaya wag po kayong magsiraan sa isa't isa. Wag niyong wasakin ang isa't isa. Sa mga anak at sa mga magulang, ang layunin po ng Diyos ay isang maayos na pamilya. Wag po tayong magsiraan sa isa't isa. At tayo po bilang magkakapatid sa loob ng iglesia, ang nais mo ng Diyos, tayo po ay maging isang katawan na naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Huwag tayong magsiraan sa isa't isa. Amen po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag tayong magsiraan sa isa't isa.
Sa loob ng cell group, yes, conflict is present. Pero hindi po dapat yon magresolba sa pagkakasira at pagkawasak ng cell group. Ang conflict tumutulong din upang tumatag at mag-matured at magkaunawaan ang buong cell group. Speak blessing to people. Listen to them, correct them when needed, and syempre, bless them. Hindi nagtatapos sa correction lang. Dapat may blessing. Amen? Amen po ba? Oh, leaders, ito may paalala sa atin. Wag lang tayong puro correction. Dapat may blessing din. Bless them. Amen? Wag lang correction agad. Makinig muna tayo. Listen. Amen po ba? Parents, wag lang puro correction. Dapat may blessing din. Nakikinig din tayo. Young people, sa mga anak, wag puro blessing ang gusto natin. Tanggapin natin ang correction. Makinig po tayo. Amen? At ano mangyayari sa conflict? Nare-resolba. Naaayos. Nauunawaan. Amen po ba? Kaya nga po, sabi dyan, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Pangalawa, letter B. Ayan, sa solution sa ating conflict with people, stop judging other people. Ngunit, sabi dyan, ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Ngunit ikaw, sino ka parang humatol sa iyong kapwa? Ang sign daw po ng judgment to people ng isang kapwa-tao ay nandun na tayo sa endpoint. Tapos na. Ayoko na. Hinusgahan mo na. Kumbaga parang sa korte, ito na yung may ano po bang term doon sa korte? May decision na. Tama? Guilty or not guilty. Ang isa daw pong tao na mapanghusga, meron na siya agad decision sa mind niya. Guilty siya. That's it. Tapos na yon. Wala nang mercy, wala nang grace, wala nang any option. Pero hindi po yun yung nais ng Diyos. Ang sabi nga po dyan, ngunit ikaw, sino ka parang humatol sa iyong kapwa? Sabi po doon. Sabi niya, ang Diyos lamang ang may karapatang magligtas at magpahamak. Ngayon, sabi po dyan, ano ngayon dapat response po natin? Discern and do not judge. Pag sinabing discernment, ano po ito? By the Holy Spirit. Makinig ka lang, pakinggan mo lang siya. Observa ka, makipag-usap ka nang wala kang panghusga sa iyong puso. Look how God sees them. Tignan mo sila kung paano sila tinitignan ng Diyos. With mercy and with grace. Yung isa pong message po natin. James chapter 2. Tama po ba? With grace and with mercy. And be an agent of reconciliation. Tayo po yung maging dahilan ng pagkakasundo at pagkakaayos. At yung agent of reconciliation na yan yung mga taong piniling sumunod sa Diyos, inalis yung pride, nakinig sa Panginoon at nagpakumbaba. Be an agent of reconciliation. Yan po ang atin pong solusyon sa atin pong conflict with people. Una, conflict with people. Ano po makikita po natin dyan? Speak blessing to them. Speak blessing to people. And pangalawa, stop judging other people. Ipanalangin po natin sila kaysa husgahan. Idalangin po natin sila sa Diyos at wag po natin silang husgahan. Wag po natin pagchismisan. Wag natin gawing gossip. Our goal is maging agent of reconciliation. At sa ating pong conclusion, kung mapapansin niyo po ang ating pong mensahe, the conflict we have is always conflict with people and with God. Sa ating pong conclusion, the solution to the greatest conflict of man is the gospel story. Our message this morning is all about the gospel of Jesus Christ. Babalik pa rin po tayo mga kapatid sa magandang balita, sa pagliligtas ng Diyos sa atin ng mga tao na mapapahamak sa impyerno. Patungkol pa rin po ito sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang walang hanggang habag, sa kanyang walang hanggang awa. It is always about the gospel of Jesus Christ. Conflict to God because of sin.
Nung naayos mo yung ating pong ugnayan sa Diyos, dahil sa mabuting balita, dahil sa pagliligtas ni Jesus, ang resulta po nito, nagkakaroon po tayo ngayon ng magandang ugnayan sa ating pong kapwa. That is the result of the gospel sa ating buhay. We reconcile with God and we reconcile with people. In the same way, kapag po marami tayong problema sa Diyos, hindi po malinaw sa atin, meron tayong problema sa relasyon natin sa Panginoon, lagi po tayong magkakaroon ng problema sa ating pong kapwa. We cannot resolve conflict with people if we haven't experienced reconciliation with God. Hindi po natin kayang ayusin ang ating problema sa ating kapwa kung hindi natin tunay na naranasan ang maayos na relasyon na kaloob ng Diyos. Kaya it is always about the story of the gospel. Kapag naayos ang ating relasyon sa Panginoon, kasunod nitong naayos ang ating relasyon sa kapwa. Two conflicts we have. Conflict with people and conflict with God. Pero tandaan niyo mga kapatid, it is always loving God and loving people. The solution is always loving God and loving people. Amen po ba? Nakita niyo po, ang problema natin lagi sa tao at sa Diyos. Pero ang solusyong ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin at pag-ibig niya sa ating kapwa. Ito rin yung solusyon na dapat nating gawin. Loving God and loving people. It is always loving God and loving people. Kaya nga po, napakaganda po nung ating pong pag-aaral po ngayon. Babalik tayo muli sa mabuting balita. How is our faith? Kamusta ba ang relasyon ko sa Panginoon? Kamusta ang aking pananampalataya sa Diyos? Kamusta ang aking ugnayan sa Diyos? Tunay ba? Lumalalim at lumalago? O ang ugnayan ko sa Diyos? Situational? Transactional? Seasonal? At ang resulta po nito lagi, the way we respond sa ating pong kapwa. Lagi pong makikita to sa ugnayan po natin sa Diyos, sa ating pong kapwa. How is our ministry? Nakakapag-commit ba tayo talaga sa ministry because of loving God and loving people? O loving people na lang? Pag loving people na lang, hindi na po yan paglilingkod sa Diyos. It is always loving God and loving people. Babalik po tayo muli sa mabuting balita. Kaya mga kapatid, ano man pong conflict ang meron kayo sa loob ng tahanan, hindi ko po alam ang conflict na meron ka ngayon. Even sa iyong kapwa o sa loob ng tahanan. Pero ito po ang solusyon na meron po tayo. Ang mabuting balita. Ang pagliligtas ni Jesus will resolve the greatest conflict of man. Ano po yung greatest conflict po natin? Lahat tayo mapapahamak sa impyerno. But because of Jesus Christ, meron tayong eternal life in heaven. It resolves the greatest conflict. Ngayon, it is the same solution to the conflict we have sa ating pong kapwa. Kaya ano pong gusto ko pong makita po dito mga kapatid? Let's always preach the gospel. Lagi nating i-share ang mabuting balita. Lagi po nating bigyang diin ang relasyon sa Panginoon. Bakit? Ito lang po ang solusyon sa mundong napapahamak at sa mundong nasisira. Amen po ba? If the gospel is absent, the church will fall. The followers of Christ will stumble. Babalik sa lumang buhay ang mga nagsasabing sila'y mananampalataya kasi wala ang kwento ng mabuting balita. And yes, ang mundo ay dadating sa kanyang hangganan. But if the gospel is present, the church will grow. The people will grow. And the world will transform. Amen po ba? At pag na-transform po, ano mangyayari? Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao ay laging nakikita. Pastor, napakalawak naman. Yes, malawak po ito, pero liitan po natin. Sa loob ng tahanan po natin to dalhin. Preach the gospel sa inyong mga tahanan, mga kapatid. At makikita po ninyo
ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao ay laging makikita. Dalhin po ninyo ang mabuting balita sa trabaho. Makikita po ninyo ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao makikita. Dalhin po natin to sa loob ng ating pong negosyo, sa loob ng ating paaralan. At makikita po natin, conflicts will resolve. It is always loving God and loving people. And yung verse 6, napakaganda po nun. But God gives us more grace. And that grace is sufficient. Amen po ba? Sapat ang habag ng Diyos. Sapat ang habag ng Diyos. And it resolves every conflict we have in God and in people. Kaya po mga kapatid, the grace we receive is the grace we extend to people. The forgiveness we receive is the forgiveness we give to people. The good news we heard and believe is the good news we live and speak. God opposes the proud, but give grace to the humble. And mga kapatid, the solution to our greatest conflict is Jesus Christ. The solution to our greatest conflict is Jesus Christ. Muli, balikan po natin. But God gives us more grace. The grace we receive is the grace we extend to people. The forgiveness we receive is the forgiveness we give to people. And the good news we heard and believe is the good news we live and speak. Kaya po mga kapatid, ang dalahin ko po, maranasan po natin ang reconciliation na kaloob ng Diyos at maranasan po natin ang solusyon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Patungkol sa ating ugnayan sa Panginoon at sa ating pong ugnayan sa ating pong kapwa. At tayo po bilang isang iglesia, mamuhay po tayong nagkakaisa at sama-sama naglilingkod at sama-samang nagpupuri sa ating Diyos. Magandang umaga po at God bless po sa atin pong lahat.